So itong story na 'to nangyari siya nung January 2020 nung napunta kami sa Apo Reef sa Mindoro. So nung first night namin doon, syempre dahil 10 hours yung travel papunta sa Batangas Port, tapos Bangka, Roro and everything. Nung first night namin hindi na kami halos nag-social, sa tulog lang kami. Siguro mga 10 PM pa lang tulog kami lahat, bagsak kaming lahat. And then nung second night namin, which is yung last night namin, since madami na kaming sleep and madami na kaming time, doon kami nagsimulang mag-socials and naisip namin na magpakwento ng ghost stories doon sa mismong Apo Reef, kung ano yung merong ghost stories from our tour guides. Tapos kinuwento sa amin nung tour guide namin doon na hindi daw, kumbaga dapat daw hindi kinikwento yung mga ganong ghost stories kasi um, baka magpa-validate or magpakita yung mga involved. So pero kami kasi we were so bored na yun, after na ng inuman wala na kami pag-usapan. So ang nangyari noon is parang siguro 1 hour yung ghost story, iba-iba siya. Yung ghost story dun sa Blayan Port na yung church na madaming namatay, tapos yung ghost story ng dalawang bata na isang babae, isang lalaki na nasa CR lagi. Tapos yung ghost story na yung babaeng parang sad ako na walang muka pero puro buhok. So ganon. So yun yung mga ghost stories. I mean, hindi ko na siya ikikwento yung ghost story na exact. Pero ang ikikwento ko, ang i-highlight ko is yung nangyari nung gabi na yon. This was my personal experience. Nag-sleep ako siguro mga 12 midnight. So nagsimula yung ghost story ng 10, tapos mga 11 tapos na siya, tapos mga 12 midnight medyo may tama na rin, uminom ako. So mag-isa ako sa tent noon and I specifically lock yung tent. Kumbaga sinara ko siya. I made sure of that, super sure of that. And then nung siguro mga 2 AM, 3 AM, napansin ko na may nagbubukas nung zipper nung tent. Before yon, nagsing na ako siguro mga 2 minutes before that, pinapakinggan ko yung surrounding. May mga nagiinuman pa sa labas, may mga natatawanan. So it was really vivid na merong ganong nangyayari at the same time na may nagbubukas nung tent ko. Tapos nung nabuksan niya na yung tent ko, actually nakita yung babae na walang muka, nakaputi siya, wala siyang muka, puro buhok lang, nakatakip. So isa yon sa mga kinuwento sa amin na nagpakita. So kinabukasan, pagkagising ko, ang ginawa ko agad is tinanong ko yung mga tao, yung mga kasama ko na joiners na gising pa ba kayo ng 2 AM? Natatawanan ba kayo? Anong ginagawa niyo usually? Nung mga panahon na yon, sabi nila gising pa raw sila, mga 4 AM na sila natapos, and then natatawanan daw sila and maingay nga daw sila. So baga parang kino-confirm ko totoo ba yung panaginip ba talaga yun or nangyari. Pero pag gising ko actually nung mga panahon na yon, bukas na yung tent ko. So pero sure na sure ako na sinara ko yon the night before. The second is yung isa sa amin ay natulog sa hammock, so hindi sa tent. And then sabi niya nagpakita raw yung isang bata sa kanya, nagpakita raw yung batang lalaki sa kanya. And parang may gustong sabihin pero hindi niya pinansin. Sabi niya, umalis ka rito. Kasi alam niya na yun yung kinuwento kanina ng gabi. So hindi niya pinansin. Nasa Roro kami, pauwi kami, pumutok yung Taal. So from the Roro, kitang-kita namin yung pagsabog, yung malaking cone and everything. And then parang everybody was strange.
noong mga panahon na yon. So parang tahimik, hindi kami masyadong nag-uusap or anything. It was a happy experience. It was a happy tour. Kaya lang parang may something wrong. 1 day or 2 days after nung event, so meron kaming isang joiner. Sabi niya, meron siya sinabi sa group chat. Although after mga siguro mga 2 minutes, 3 minutes, pinura niya. So he deleted yung message niya sa group chat. So parang everybody was asking, ano yung dinelete mo? Meron ka bang gustong sabihin or anything? Pero may nakabasa pala. Tapos sabi nung nakabasa, oo, na-experience ko rin yan, nagkasakit din ako, ganun. So, ang dami pala sa amin na nagkasakit after the trip, which is actually, pati ako, nagkaroon ako ng lagnat and nagtatay din ako ng mga panahon na yun, which is I thought was just normal. Iba na hospitalized, yung iba talaga na pa-ER, pero hindi nila yun sinabi or anything because they thought it was normal, kakasakit ka rin naman. So nung nagkalabasa na madami nagkasakit, doon na kami medyo kinabahan kasi sabi nila yung mga ganun daw, kapag galing ka sa isang malayong lugar tapos umuwi ka, parang sinusundan ka or anything. So talagang super creepy na yung experience sa amin. And then lastly, yung isa sa mga kasama namin is nagpa-massage siya, nagpahilot siya. And then tinanong siya nung naghihilot or nagmamassage kung galing ba kayo sa isang malayong lugar. Kasi para daw na may sumunod sa amin. And para daw may sakit. Kaya daw siguro kami may sakit ngayon. So yun lang yung isa sa mga ghost stories namin sa Apo Reef. I don't know, meron pa ako ibang ghost story na ikakwento sa Bali yung susunod. Pero medyo careful ako specifically sa mga pag-ibang bansa or pag-iibang lugar kasi happened to me twice already. Pero ang gusto ko lang sabihin or as a precaution, as an advice to everyone, kapag nasa lugar kayo, na ibang lugar, huwag niyong pagkikwentuhan ganong entities, ganong mga beings. Kasi ang batch sa experience namin, papavalidate nga sila na they want to be seen. Gusto nilang sabihin na oo, nandito kami and ito kami. So if you don't want to experience those kind of things, pag-usapan nyo na lang siya after the trip, days after the trip.